Kaibigan, pagod ka na ba? Yung tipong parang wala ng pag-asa. Yung gabi-gabi, umiiyak ka na lang kasi parang wala nang makaintindi sa'yo. Hindi aksidente na napunta ka sa video na to. Ito ay paalala ng Diyos na may pag-asa pa at hindi ka nag-iisa. Alam mo, ang Diyos nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay mo. Pero tandaan mo, hindi siya namimilit. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, free will, para mamili. At minsan, dahil sa mga maling desisyon, napupunta tayo sa kalungkutan, sa pagkabigo, at sa tinatawag nilang depression. Pero kapatid, tandaan mo ito. Ang taong lumalayo sa Diyos, madalas nagiging alipin ng lungkot. Pero ang taong lumalapit sa Diyos, nakakakita ng pag-asa kahit sa gitna ng unos. Sabi ng Biblia sa 1 Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kapatid, ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Hindi Kanya kinalimutan. Yung mga luha mo tuwing gabi, alam niya yan. At gusto niya ilagag mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan. Ang sabi ni Pablo sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagpapasalamat, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan ang sikreto ng tunay na kapayapaan. Hindi pera, hindi tao. Ang tunay na kapayapaan galing sa Diyos. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 11:28, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Sabi ni Kristo, lumapit ka sa akin. Hindi mo kailangang pasanin mag-isa. Ang gusto niya, ilapit mo sa Kanya ang lahat ng iyong pasan, at siya ang magbibigay ng kapahingahan. Kaya sabi ni Pablo sa Hebreo 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsitamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahong wala ka ng malapitan, lumapit ka sa Diyos, manalangin ka, may magagawa siya. Mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema sa mundo. Pero kung pipiliin mong lumayo sa Diyos, sabi sa Kawikaan 15:15, lahat ng araw ng nagdadalamhati ay masama, ngunit ang may masayang puso ay may laging kapistahan. At sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Kapatid, gusto ng Diyos magkaroon ka ng masayang puso. Isang pusong marunong magtiwala sa Kanya kahit sa gitna ng unos. Ang mga unang lingkod ng Diyos nakaranas din ng matinding problema. Gaya ni Job, nagkasakit siya, namatay ang kanyang mga anak, naubos lahat ng kanyang kabuhayan, hanggang nasabi niya, mabuti pa na hindi na lang ako pinanganak. Si David ganon, sabi niya sa Awit 6:6, ako'y pagal ng aking pagdaing, gabi-gabi ay aking pinalanangoy ang aking higaan, aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha.
Ang aking mga mata ay nangangamugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa lahat ng aking mga kaaway. Pero hindi siya na-depress o nagpakamatay dahil sa problema. Yun ang pagkakaiba ng may Diyos sa buhay. Pag may problema, may ibinibigay na solusyon. Unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.